Sa unang tingin, tila isa lamang itong maliit na tuldok sa isang maritime tracking map. Isang tanker ang bumabagal. Ang kurso nito ay bahagyang nagbabago. Ang mga signal ay nawawala. Walang mga pagsabog. Walang mga balitang nagsisigawan tungkol sa giyera. Ngunit sa international water sa labas ng baybayin ng Venezuela, may isang bagay na mas seryoso ang nagaganap. Hindi ito diplomasya. Hindi ito mga sanksyon sa papel lamang. Ito ay physical enforcement. Bakal mga helicopter armed boarding teams at isang mensaheng ipinapaabot sa lumang paraan sa deck ng harapan. Sa loob ng wala pang 2 linggo ang US forces ay kumilos laban sa mga Venezuelan oil shipments. Hindi lang minsan kundi 2 beses. 2 magkaibang tanker, 2 magkaibang operasyon na kapwa hinarang sa dagat at parehong direktang nauugnay sa naging desisyon ng Washington na itigil na ang pagpapanggap na ang mga sanctions ay theoretical lamang. Ang oil trade na nagpapanatili sa gobyerno ni Nicolas Maduro ay hindi na lamang tinatrack, ito ay kinukumpiska na. Bago tayo magpatuloy sa operasyong ito, sandali lamang. Ang YouTube ay hindi gaanong pabor sa ganitong uri ng content. Ngunit naniniwala kami na nararapat marinig ng mga tao ang katotohanan. Kung sumasang-ayon ka, pindutin ang like button at mag-subscribe. Malaki ang tulong nito para malabanan ng algorithm at makapagpatuloy kami. Talagang pinahahalagahan namin ang inyong suporta. Magsimula tayo sa kung ano ang tunay nating alam dahil maraming ingay, haka-haka at political spin tungkol dito. Noong December 10, hinarang at kinuha ng US forces ang isang dambuhalang oil tanker sa labas ng baybayin ng Venezuela. Hindi ito isang babala. Hindi ito isang shadowing maneuver. Pinasok ng mga armed teams ang barko at kinuha ang kontrol nito. Ang tanker ay kargado ng halos 1.8 million barrels ng Venezuelan crude oil. Sa ilalim ng US sanctions, ang langis na ito ay hindi dapat na ilalabas o naibebenta sa anumang paraan. Ang tanker na iyon ay nagpapatakbo sa ilalim ng isang web of false flags at shell ownership. Isa itong karaniwang taktika ng tinatawag na shadow fleet. Ang mga barkong ito ay sadyang ginawa para ilipat ang mga sanction oil. Nagpapalit sila ng pangalan, nagpapalit ng flag, nagpapalit ng registry, pinapatay ang kanilang mga transponders. Nagsasagawa rin sila ng ship-to-ship transfers sa gitna ng dagat para burahin ang paper trail. At sa loob ng maraming taon, gumana ang sistemang ito dahil ang enforcement ay bihirang lumampas sa paperwork at mga multa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ganoon ang nangyari. Lumapit ang mga US helicopters sa tanker. Ang mga boarding teams ay nag-fast rope pababa sa deck. Ang barko ay nasecure at ang kontrol ay inilipat sa ilalim ng isang US Judicial Seizure Order. Ang mensahe ay agaran at hindi mapagkakamalan. Ang sanctioned oil ay hindi na lang basta iligal. Ito ay maaari ng kumpiskahin ng pisikal. Ang gobyerno ng Venezuela ay nag-react gaya ng pinakasahan. Tinawag nila itong piracy. Tinawag nila itong pagnanakaw. Inakusahan nila ang United States ng paglabag sa international law. Ngunit sa likod ng retorika ay may mas mahalagang bagay ang panig. Dahil hindi lamang ito tungkol sa isang barko. Tungkol ito sa kung makakaligtas pa ba ang oil exports ng Venezuela kung ang US Navy at Coast Guard ay magsisimulang magpatupad ng sanctions gaya ng mga blockade sa kasaysayan at makalipas ang 10 araw. Muling naulit ang insidente. Isang pangalawang oil tanker na papaalis sa Venezuelan water sa ilalim ng Panamanian flag ang hinarang sa international waters. Parehong pattern, parehong paraan. May mga helicopter sa itaas at armed boarding team sa deck. Ang kontrol sa barko ay inalis mula sa mga crew nito. Ang tanker ay may dalang isa pang malaking kargamento ng Venezuelan crude na patungo sana sa China. Narito ang mahalagang detalye na dapat tandaan. Ang pangalawang tanker na ito ay wala mismo sa US sanctions list. Iyan ang nagpabago sa buong sitwasyon. Hanggang sa puntong ito, ang sanctions enforcement ay nakatuon lamang sa mga partikular na barko, kumpanya at individual. Ang operasyong ito ay lumampas sa linya. Hindi na lamang kinukuha ng United States ang mga sanctioned vessels. Kinukuha na rin nila ang mga barkong may dalang sanction cargo. Ang pagkakaibang ito ay mahalaga dahil pinalalawak nito ang battlefield ng husto. Anumang tanker na may dalang langis mula sa Venezuela, anuman ang flag may-ari o registry ay biglang naging vulnerable. Sa loob lamang ng ilang oras, ang oil exports ng Venezuela ay bumagal ng husto. Ang mga tanker na kargado na ay huminto sa paggalaw. Ang iba naman ay hindi na umalis sa port. Hindi na kailangan ng mga ship owner ng mga opisyal na abiso
para maunawaan ang panganib. Malawak ang karagatan. Ngunit kapag ang mga helicopter ay biglang sumulpot, nang walang babala nagbabago ang kalkulasyon ng mabilis. Mula sa pananaw ng Washington, ito ay sinadya. Inanunsyo na ni President Trump ang inilarawan niya bilang isang blockade ng mga Venezuelan oil shipments. Hindi isang symbolic na blockade, kundi isang tunay na blockade. At magamat ang salitang blockade ay may mabigat na legal at historical weight, ang mga aksyon ay tumutugma rito. Ang layunin ay hindi lamang parusahan ng Venezuela sa pamamagitan ng pananalita. Layunin nitong putulin ang revenue stream na nagpapanatili sa kapangyarihan ni Maduro. Ang langis ang lifeline ng Venezuela. Ito ang nagbabayad para sa mga food imports. Pinopondohan nito ang mga security services. Pinapanatili nitong tumatakbo ang political machine. Kapag ang langis na iyon ay huminto sa paggalaw, nararamdaman nito agad ng rehimen. Mula sa Caracas ang tugon ay galit na may halong kawalan ng magagawa. May mga ulat ng ilang Venezuelan naval units ay ini-escort ang ilang tankers habang papaalis sa port. Ngunit ang pag-escort sa isang barko palabas ng territorial waters ay walang gaanong saysay kung ang interception ay mangyayari sa international waters, lalo na't ito ay backed by US court orders at military force. At pagkatapos ay dumating ang kumpirmasyon na may ikatlong tanker na hinahabol. Ang isang ito ay hindi agad pinasok. Ito ay tinatrack sinasyado at hinarap. Ipinapakita ng mga ulat na ito ay isang sanctioned vessel na may kaugnayan na sa mga nakaraang iligal na aktibidad sa langis. Noong sinubukan ng US forces na pumasok, tumanggi ang barko na sumunod at nagpatuloy sa kurso nito. Ayon sa pinakahuling kumpirmadong ulat, ang pursuit ay nagpapatuloy pa rin. Mahalaga ito sa dalawang dahilan. Una, kinukumpirma nito na hindi ito isang one-off demonstration. Ito ay isang aktibong kampanya. Pangalawa, ipinapakita nito na handa ang US na mag-escalate ng paunti-unti depende sa compliance. Iyan ang textbook Maritime Enforcement Doctrine. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang hindi layunin nito. Hindi ito isang deklarasyon ng giyera, hindi ito isang invasion, at hindi ito basta-bastang pagkuha ng mga barko para lang magpasika. Ang bawat seizure hanggang sa kasalukuyan ay nakatali sa mga judicial orders at umiiral na batas ng US. Sang-ayon ka man sa mga batas na ito o hindi, ang mga operasyon mismo ay hindi ad hoc. Ang mga ito ay pinlano, inaprubahan at isinagawa sa pamamagitan ng itinatag na chains of command. Ngunit ang legality ay hindi nangangahulugan ng low risk. Ang pagkuha ng mga tanker sa gitna ng dagat ay isa sa pinakamabilis na paraan para tumindi ang tensyon ng walang putok ng baril. Ang kailangan lang ay isang maling kalkulasyon o isang crew na lalaban. Ito ang dahilan kung bakit bihira ang mga ganitong operasyon at kung bakit ang paggawa ng dalawa sa loob ng 10 araw ay isang malaking usapin. Sa loob ng US political system, ang mga reaksyon ay nahahati gaya ng dati. May mga mambabatas na pumalakpak sa hakbang na ito, na nagsasabing ang sanctions na walang enforcement ay walang saysay. Ang iba naman ay nagbabala na ganito nagsisimula ang mga undeclared wars. Dahan-dahan tahimik hanggang sa bigla na lang hindi na sila tahimik. Sa pandaigdigang antas, ang tugon ay hatirin. Agad na nag-react ang mga oil markets. Ang pag-alis ng Venezuelan crude sa global circulation ay nagpapasikip sa supply. Ang mga trader ay walang pakialam sa politika. Ang pakialam nila ay volume. At kapag ang mga tanker ay huminto sa paglalayag, ang presyo ay gumagalaw. Ang China na siyang pangunahing destinasyon ng sanctioned oil ng Venezuela ay masusing nagbabantay. Ganoon din ang Iran na nagpapatakbo rin ng mga katulad na shadow fleets. Ang nangyayari sa labas ng Venezuela ay nagtatakda ng president at iyan ang tunay na kwento rito. Hindi lang ito tungkol kay Maduro. Tungkol ito sa kung ang United States ba ay lumilipat na pabalik sa physical enforcement sa maritime domain. Sa loob ng maraming taon, ang sanctions ay umasa sa compliance mga bangko at paperwork. Ngayon, ipinapatupad na ang mga ito gamit ang mga rotor lubid at triple. Nagpapadala ito ng mensahe na lampas pa sa Caribbean. Sinasabi nito sa mga ship owners na ang plausible deniability ay hindi na sapat na proteksyon. Sinasabi nito sa mga insurers na ang insurance coverage ay walang kwenta kung ang barko ay hindi makakarating. At sinasabi nito sa mga sanctioned regimes na ang karagatan ay hindi na isang loophole. Ang susunod na mangyayari ay depende sa kung gaano katagal mapapanatili ang pressure na ito. Kung magpapatuloy ang enforcement ng export capacity ng Venezuela, ay mas guguho pa.
Matutuyo ang kanilang pondo at lalakas ang pressure sa loob ng kanilang bansa. Kung hihinto ang enforcement ng Shadow Fleet, ay muling mag-adapt at magpapatuloy. Ito ay isang labanan ng tibay, hindi lang isang palabas. At iyan ang dahilan kung bakit ang mga operasyong ito ay napakahalaga. Tahimik ang mga ito at technical, ngunit kinakatawan nila ang isang fundamental na pagbabago sa paggamit ng kapangyarihan. Palayo sa mga pahayag at patungo sa direktang aksyon. Walang missiles, walang airstrikes, kundi kontrol sa paggalaw. Iyan ang naval power sa pinakapuro nitong anyo. Patuloy nating babantayan ang mga kaganapan ito dahil ang susunod na interception ay magsasabi sa atin ng marami. Magsisilbi itong indikasyon kung ito ba ay simula ng isang mahabang kampanya o isang warning shot lamang. Alinman sa dalawa, ang mensahe ay naiparating na. Ang mga sea lanes ay hindi na neutral at ang langis na dati ay tahimik na gumagalaw ay nasa ilalim na ngayon ng anino ng enforcement. Mananatili kami nakatutok sa isyong ito para sa inyo. Salamat sa panonood.